Nagsimula ang eksena sa klase nila Kim habang inaanunsyo na ang dating kulelat na si Kim Jin-hyun ay ngayon ay pangatlo na sa buong school ng semester finals. Nagulat naman ang lahat kung paano ito nangyari na ang dating kulelat na si Kim Jin-hyun. Nahihiya naman dito si Kim. Nagulat naman dito si Moonjin. Salita naman si Kim. Dapat mag-aral ka rin ng mabuti Moonjin kaya mo rin ito kagaya ng nagawa ko. Sagot naman si Moonjin. Loko ka talaga, seryoso ka ba? Lumapit naman dito ang class representative at binati si Kim. Congratulations sa pagiging bagong una sa ating klase, may tinatago ka palang kakayahan na loko mo ang lahat pero di nagaganya yan sa susunod dahil ako na ang magiging una sa susunod. Sa isip-isip naman ni Kim class rep. Masyado ka atang madaming nabasang manga. Pero pag uwi naman ni Kim sa kanilang bahay naiyak ang kanyang ina sa nakitang grado ni Kim. Salita naman dito si Kim at sabing, "Bakit ka po umiiyak ina?" Sagot naman dito ang ina ni Kim. "Kahanga-hanga, hindi ba ko nananaginip? Ang anak ko ang first place," at napayakap naman dito ang ina ni Kim sa kanya. Sa isip naman ni Kim, "Di ko akalain na magugustuhan niya ito ng ganto." Pati rin pala si ama sobrang saya na't ambo naman dito ang ama ni Kim sa kalasinggan at sabing, "Teka ama, bakit ka nag-inom ng sobra?" Salita naman dito ang ama ni Kim. "Nag-inom ako kasama ang Director Kim, paanong hindi ako mag-iinom sa gantong kagandang araw?" Sagot naman si Kim. "Kahit na di ka dapat nagpa-obra ng inom dapat mong isaalang-alang ang iyong kalusugan." Sa isip naman ni Kim. "Wala akong maalala sa nakaraang buhay ko na nag-inom ng ganto ang aking ama." Hinatid naman ito ni Kim sa kanyang higaan nang biglang nagsalita ito. "Kim." Sagot naman dito si Kim ng opo at patuloy naman ang ama. "I love you." Napangiti naman si Kim at sabing, "Ama, matulog ka po ng mahimbing." Napaisip naman dito si Kim, hindi na parehas ang buhay ko ngayon sa nakaraan. Talagang nagbago na ang lahat. Dito sinasabi naman na lumipas na ang panahon at ang summer vacation ay nagsimula na. Nagsalita naman dito ang ina ni Kim at sabing, "Umuwi ka sa bahay at magpahinga ng maaga." Salita naman dito si Kim. "Ayos lang po ako, nakapagpahinga na po ko ng maayos. Dahil bakasyon naman dapat magpahinga muna ako sa pag-aaral." Sagot naman ng ama, "Yan ang anak ko." Salita naman ng ina, "Teka, sa akin nagmana yan ng higit kesa sa iyo." Salita naman dito si Kim, "Teka ama, pwede ba akong humingi ng pabor?" Sagot naman ng ama. Ano ito kapag si Jinian ang nagsabi ang ama ay laging nakikinig? Salita naman si Kim. "Ama, gusto ko pong mag-workout sa gym ni Director Kim, papayagan niyo po ba ako?" Salita naman dito ang ama. "Ang Director Kim's gym ay nagtuturo ng kickboxing, bakit bigla mo naman atang gustong matuto ng kickboxing?" Sagot naman si Kim, "Sa isip ko lang po kailangan ko ng mas maraming stamina sa kapag papasok na ako sa school, kaya gusto ko nang magsimula ngayon." Nagulat naman ang magulang ni Kim at salita ang kanyang ama. Ang bata na talaga ay advance na mag-isip. "Kahanga-hanga, kakausapin ko si Director Kim ngayong gabi." Tumalo na ang eksena kay Director Kim at sinasabi nitong, "Matagal-tagal na din Jinian ng iyong ama ay sobrang saya nang makita ang grado mo. Ang anak ko ay dapat mag-aral din, interesado ka ba mag-tutor? At gusto mo ba matuto ng kickboxing?" Sagot naman si Jin-hyun, "Opo, gusto ko po tumaas ang aking stamina pero sa tunay na laban gusto ko po mag-ensayo ng pang-tunay na laban." Sagot naman si Director Kim at sabing, "Ano? Anong sinasabi mo? Naghahanda ka bang lumaban para sa isang tao?" Sagot naman si Jin-hyun, "May isang bagay na ayaw ko nang matalo pang muli." Sagot naman ang director, "Naiintindihan ko, gusto mo matuto ng kickboxing hindi bilang sports kundi bilang isang mandirigma. Okay, sige, gagawin ko kung ano ang gusto mo. Pero di ako magpipigil dahil lang sa anak ka ng kaibigan ko, kaya maghanda-handa ka." Nagsimula na nga ang pag-i-ensayo ni Kim. Salita naman dito si director at sabing, "Dahil sa masyado kang nag-iisip lagi mo napapabayaan ang sarili mo na naka-open.
Salita naman si Kim at sabing, ayos lang ako sa sparring, gusto ko pa ng isa. Salita naman si Director. Hindi ang sobrang ay maaring masira ang katawan mo, tama na taang sports or pakikipaglaban ay di mo ta magagawa ng dahil lang sa determinasyon. Di ko alam kung sino ang gusto mong labanan pero kailangan mong talunin ang kawalang pasensya mo. Sagot naman si Jin Hyun. Hindi mo po kailangan mag-alala, kaya ko pa. Salita ulit si Director. Hindi kong mabubugbog pa kita, baka ako naman ang patayin ng iyong ama. Mag-ensayo ka ng basic exercise para tumaas ang iyong stamina at mag-practice ng form mo para tumaas ang kumpiyansa mo. Sagot naman si Kim. Opo, naiintindihan ko. Patuloy naman ang nag-i-ensayo si Jinyin habang iniisip ang isang tao at sinasabing, makikita ko na siya next year, walang duda. Bago yun kailangan malampasan ko na ang pagiging walang pasensyoso at kahinaan ko. Di na ko mulang matatalo pa sa kanya ulit.